Welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito natin binibreakdown ng mga pinaka-importanteng military at defense updates ng Pilipinas at ng buong mundo. Walang paligoy-ligoy, direkta sa punto. Ngayon, may major update tayo mula mismo sa Philippine Air Force na malinaw na nagpapakita kung saan papunta ang kakayahan ng bansa pagdating sa air mobility at combat support. Opisyal nang tinanggap at inindak ng Philippine Air Force ang ikalimang batch ng Sikorsky S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters sa isang seremonya na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Hindi ito simpleng turnover lang. Ito ay isa na namang malaking hakbang sa modernization ng PAF, partikular sa ilalim ng Additional Utility Helicopter Acquisition Project na matagal nang inaabangan. Ang mga helicopter na ito ay gawa at inihatid ng PZL Mielec, ang Polish subsidiary ng Lockheed Martin, bilang bahagi ng kontrata para sa kabuuang 32 units ng S-70I Black Hawk. Sa induction ng 5th batch na ito, umabot na sa 25 out of 32 helicopters ang opisyal ng nasa kamay ng Philippine Air Force. Ibig sabihin, malinaw na malapit na sa completion phase ang isa sa pinakakritikal na airlift projects ng bansa. Kung titignan natin ang mga dumalo sa seremonya, makikita agad kung gaano ka-strategic ang proyektong ito. Nandoon si Polish Embassy Charge d'Affaires Ms. Anna Krak-Danel, si PAF Commanding General LT Gen Arthur Cordura, at si DBM Acting Secretary Rolando Toledo. Ang presensya ng mga opisyal na ito ay hindi lang pang photo op. Ito ay malinaw na simbolo ng defense cooperation ng Pilipinas at Poland at ng political at budgetary commitment ng gobyerno sa AFP modernization. Importante ring tandaan na ang Black Hawk Project ay hindi lang tungkol sa pagbili ng bagong helicopter. Ang pinag-uusakan dito ay ang pagpapalit sa mga lumang airframes na dekada na ang edad, na mas mahal i-maintain at mas limitado ang kakayahan. Kapag kumpleto na ang 32 units, ang S-70I Black Hawk ang magiging backbone ng medium-lift helicopter fleet ng PAF, mula combat operations hanggang disaster response. Ayon sa PZL Mielec, tuloy-tuloy ang commitment nila na tapusin ang kontrata at ang natitirang 7 helicopter ay inaasahang maihahatid within 2026. Kung walang major delays, ibig sabihin nito ay papasok ang PAF sa late 2020s na may standardized, modern at highly capable helicopter fleet, isang bagay na matagal nang kulang sa bansa. Pero may isang detalye sa induction na talagang kapansin-pansin at dapat nating tutukan. Sa mga larawang lumabas mula sa seremonya, makikita na may naka-install ng M134D Gatling gun sa isa sa mga bagong S-70I Black Hawks. Hindi ito cosmetic upgrade. Ito ay isang malaking leap sa firepower ng PAF rotary wing assets. Ang M134D Gatling gun ay kayang maglabas ng libu-libong bala kada minuto, at kapag nakamount sa Black Hawk, nagbibigay ito ng overwhelming suppressive fire habang nag-i-insert o nag-e-extract ng tropa. Sa madaling salita, mas ligtas na makakababa ang mga sundalo at mas mataas ang tsansang makaalis sila kahit nasa hostile environment. Ipinapakita rin nito na nagsimula na ang delivery ng mga door-mounted weapon systems na matagal na ang hinihintay. Dati, ang karamihan ng PAF helicopters ay limited sa transport role lang. Ngayon, malinaw na multi-role combat platform na ang direksyon. Kayang sakyan ng tropa, maghatid ng supplies at magbigay ng direct fire support kung kinakailangan. Sa mga operasyon tulad ng counterinsurgency, special operations at maging territorial defense, napakalaki ng epekto ng armed utility helicopters. Hindi lang sila panglipat ng tao, sila ay force multipliers. Isang Black Hawk na may Gatling gun ay kayang magbago ng takbo ng isang engagement sa lupa
lalo na sa mga lugar na mahirap pasukin ng armor o artillery. Malaki rin ang magiging papel ng S-70I Black Hawks sa humanitarian assistance at disaster response, lalo na sa isang bansang palaging tinatamaan ng bagyo at lindol. Kahit armado ang platform, ang lakas nito sa payload, range at reliability ay nagbibigay sa gobyerno ng mas mabilis at mas siguradong response capability kahit sa mga lugar na isolated o delikado ang landing zones. Kung susumahin, ang induction ng 5th batch ng S-70I Black Hawks ay malinaw na indikasyon na hindi na lang plano ang AFP modernization. Ito ay aktwal nang nangyayari. May delivery, may integration of weapons, at may malinaw na timeline hanggang matapos ang proyekto. Hindi perpekto, pero kumpara sa nakaraan, malayo na ang narating. Habang hinihintay natin ang natitirang 7 helicopter, inaasahan na mas marami pang capability upgrades, training milestones at operational deployments ang lalabas sa mga susunod na taon. Ang tanong na lang ngayon, paano ito gagamitin ng husto at paano masisigurado na tuloy-tuloy ang sustainment at modernization beyond this project? Kung gusto mo ng mas malalim na analysis sa AFP modernization, upcoming military assets at real-world defense implications ng ganitong balita, siguraduhing i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na updates. I-comment mo rin sa baba. Sa tingin mo ba, sapat na ang 32 Black Hawks para sa pangangailangan ng bansa o kailangan pa ng mas marami? At ano ang susunod na dapat i-prioritize ng Philippine Air Force? This is Filipino News. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na Defense Breakdown.